Hi guys! Welcome back sa part 2 ng aking ETF journey process. And sa first part is tinakal natin yung mga inquiry, paano mag-inquire sa ETF program ng Liceo de Cagayan University, and kung paano mag-submit ng mga requirements, and kung paano enroll. Yun. So sa part 2 naman guys, after ng enrollment, makaka-receive kayo ng notification sa Google Classroom na next step. So for the next step naman guys is the WSB interview. That would be the worksite visit interview. And sa worksite visit interview is para magpe-present kayo or interviewin kayo ng mga prof ng school. This is just a verification ng employment mo. Usually, yung iba pinupuntahan nila yung on-site kung saan nagtatrabaho yung applicant, and in-interview nila yung mga supervisor nila or manager. I think that was way back in yung hindi pa pandemic, or hindi ko lang sure. Pero pagkakalam ko ganun pinupuntahan nila. Then after yata ng pandemic, since everything went online, is online na lang yung interview. Pero sa experience ko guys, ako parang hindi na in-interview yung employer ko So ako na lang yung in-interview. And may sisend sa inyo na portfolio format that would be under PowerPoint. So if you fill up nyo lang yun, parang ilalagay nyo doon yung personal information nyo and kung ano yung mga work experience nyo. Parang basically represent yung portfolio nyo, parang resume nyo sa kanila. Then parang mga 15 pages, 11 to 15 pages yata siya guys, yung format. Madali lang naman siya fill upan guys, kasi meron naman siyang may susundan ka naman format then fill up na lang siya. Then so after mong ma-fill upan yun, ipe-present mo yun sa worksite visit day mo. So bago ka pala ma-interview, kailangan mo magbayad ng 5,500 para makapagpa-schedule ka ng worksite interview sa kanila. Then after mo magbayad yun, that would be under the same bank. Doon sa sinend nila na PDF, nandun yung mga bangko na pwede mong pagsendan ng payment. Then if malapit ka lang naman sa school, pwede naman diretso na doon sa cashier nila. Then yun, after magbayad, isasend mo from your Gmail dun sa ETF na email nila. Then notify mo lang sila na nakapag-send ka na ng payment para may schedule ka na nila for the worksite visit interview. So for the worksite visit interview guys, I was interviewed umaga yata yun, mga Tuesday. And yung portfolio mo or PPT mo, PowerPoint presentation mo, is kailangan mo siyang ma-send 3 days before your said date of interview. So marami kami yung nakaschedule for that for that time, parang mga alas 9 yata ako. And parang mga 5 or 10 yata kami nakaschedule for that day. And may sisend sa inyong Google Meeting link. Then kailangan mo mag-login doon 5 to 10 minutes bago yung yung time ng interview mo. Then pag naka-login ka na doon, then isa-isa na kayo papapasukin, then interviewin na kayo ng mga professor dun sa school. Then they will just you will present your PowerPoint presentation, your portfolio to them, and then after that is tatanungin ka lang nila ng mga work experience mo or
they will just validate your information and kung tama ba yung inassess sa inyo na kurso. For me, since I'm working under the workforce management and we handle people, based on my assessment, I was inano ako sa business administration na kurso, and my major would be human resource development management. And yeah, yun sa pag-present ko nung ng portfolio ko, parang tinanong lang yata ako kung ano yung main duties and responsibilities ko as a real-time analyst for workforce management. So basically, we handle human resource, yung tao sa business process outsourcing or sa call center. And yun, parang yun yata yung key point na hinanap niya, na gustong marinig ng professor on my presentation. Then, nag-thumbs up naman siya na goods naman. So, okay naman yung assessment ko. Mukhang tama naman yung binigay sa akin na kurso and major. So, after nun, nag-logout na ako dun sa Google Meeting na yon. Then, sabi, mag-wait na lang daw kami mga kinahaponan after matapos ng mga nakaschedule na na worksite visit interview. So mga kinahaponan yata yung mga alas 5, alas 4, naka-receive na ako ng email confirming na nakapasa ako dun sa worksite visit interview. And I was endorsed now for the next step, which is the panel interview. So sa panel interview naman guys, same thing. May isisend ulit sa inyo na PPT na kailangan man fill-upan. And then, parang same lang din naman siya sa portfolio mo. Pero medyo may mga na-add lang na details, more on duties and responsibilities mo from your current work and your previous employment. May mga nakalagay din doon na, tama ba? Check ko lang yung email ko guys ha. For the next step sa panel deliberation interview, kailangan mo ulit magbayad ng 5,500 para makapagpa-schedule ng interview sa kanila. So that would be a panel, interviewin ka mga panel of experts or panel ng mga professor doon and mga dean, kasama si Sir Oliver doon yata sa interview. Ay, tutuyan na ako ng laway. Yun, so basically, magsisend ulit sila dun sa classroom mo ng PPT. May format dun ng panel deliberation. Fill upan mo lang yun. And then, ipresent mo ulit yun. Parang sa worksite visit lang. Ipresent mo yun sa mga panel of expert. Then, after nun is, bibigyan ka nila ng, after mo mag-present, bibigyan ka nila ng recommendations. Parang assessment siya kung ano yung mga subject na kailangan mo pang i-take and kung saan ka pa may kulang and kung ano pang kailangan mo para ma-attain mo yung required na points yata doon para sa self-evaluation. Kasi ako guys, may kulang pa ako doon parang yung iba wala ako masyadong certificates. Since parang onti lang yung mga certificate ko regarding sa na related sa kurso ko. So after ko mag-present nun is para mga 10 yata kami. 10 kami naka-schedule nun for the panel deliberation. Then magkakasama kami yun guys hindi kami isa-isang pinapasok dun sa Google Meeting na yon. So, pagkatapos ng present yung isa, ikaw naman. So, maririnig mo lahat ng mga nila, ng presentation nila and basically kung ano yung mga nila, kwento nila sa buhay. Yeah, parang ganun. Para ka magkukwento ng regarding sa portfolio mo. Then, yeah.
after nun, mabilis lang naman siya guys. For the worksite visit, parang mga 5 minutes. Depende na lang siguro kung marami kang work experience. So, medyo matagal siguro yun. Pero for me, parang ilan lang naman yung work experience ko. And yung pinakamatagal ko yung current ko ngayon is more than 10 years na. So, sa panel deliberation, parang ganun din. Mabilis lang yung presentation ko since busy rin yung ibang mga professor. So, kailangan siya matapos before lunch. And yeah, parang it take me 5 minutes or parang wala pa nga 5 minutes kasi mga yung slide ko nun is parang mga nasa 15 or 20 lang. Then mabilis lang naman i-present yun. More on they're checking on your requirements, your credentials, work experience mo, duties and responsibilities mo, and then mga company information mo kung saan ka nagtatrabaho. Yeah, kasama rin yung screenshot ng mga ID mo sa company, yung SSS mo, mga ganun. Basically, more on para siyang, parang presentation of your curriculum vitae. Parang ganun lang naman siya guys. So, after namin matapos yung batch na yun, then binigay yung mga suggestions and recommendations kung ano pa yung kulang sa amin. Basically, ang mga kulang lang yata sa amin doon is more on trainings, webinars, mga seminars na need namin attendan para makompleto namin yung mga points for the self-evaluation form under ETIAP program. And basta related sa course mo, sa amin naman is human resource. So basically, kailangan namin umattend ng mga webinars, seminars, and trainings, mga ganun, na related sa kurso and major namin. And then, after that, yun lang yung after ng panel deliberation, ang next step naman would be yung klase na, yung online class. So, sa online class naman guys, for you to makapagklase, kailangan mo magbayad ng 5,500. Huwag kayo mag-worry guys, kasi yung 5,500 na yun, or yung amount na binabayad nyo kada step is, mababawas naman siya sa tuition fee nyo. Sa total tuition fee nyo. And, so basically, ang total tuition fee namin sa Liceo is 53,000. So, ang unang bayad namin is 1,500 for the enrollment, 5,500 for the worksite visit, panel deliberation, and the online class. So, hindi ako nakahabol yata sa September, yung first batch, kasi medyo kulang ako ng budget. So, nagpa-next batch na ako sa batch 2 ng online class that was held on October. Mga isang buwan yata siya mahigit na klase na everyday. Ang klase namin yun is usually after ng work, normal working hours ng empleyado, which is from 6 to 9 pag weekend. And for the weekdays pala, sorry. And for the weekend naman siya, that would be whole day from 8 o'clock to 5 p.m. So, yun. Ako naman medyo okay naman yung ko. Since I'm working in a call center company, medyo nag-swak naman yung schedule ko. At nagpaalam na rin naman ako sa supervisor ko na may klase akong ganito. So, I can't be moved sa ibang schedule maliban dito. So, nag-okay naman yung supervisor ko. Hi po, Boss Lou. Thank you so much. Siya rin yung nagbigay sa akin ng recommendation letter for me to attend this program, the ETIAP program. So, thank you po, Boss Lou. And so may times na pinagsasabay ko yung work ko and habang nakikinig ako sa klase on weekdays. Kasi since may pasok pa ako ng Friday and yung Friday shift na yun is technically Sabado na ng Manila. So, inaabot ako ng
parang after shift ko yata is ayun, tuloy-tuloy na yung ano ko, klase ko. Magla-lunch lang yata kami mga 1 hour, 12 o'clock to 1 o'clock. Then after nun, mag-resume na yung pangalawang half ng klase namin, which is for the next subject. So usually ang major namin, tinitake namin siya on weekends, and yung mga minor naman namin is tinitake namin siya on weekdays. And yeah, after ng mga discussion, natutuwa nga ako nun kasi ang dami ko rin natututunan. And though yung iba is na parang natutunan ko na rin sa work ko ngayon, yung iba marami pa rin akong ibang natutunan regarding dun sa tsaka yung mga professor, mga teacher namin is natutuwa ako kasi very energetic and hindi sila masyado masungit, guys. So nakakatuwa naman. And yeah, after ng discussion is magsisend sila ng mga assignments na need mong gawin and mga project, mga ganon. So yeah, medyo busy kami nung time na yon kasi every day kada take namin or kada subject na tinitake namin online is meron kaming mga assignments. So and may due date din yung guys so kailangan mo siyang masubmit before the due date. And may iba doon mga walang due date, parang next year pa yata yung iba due date. And meron naman iba na parang within the day kailangan mo na magawa or kailangan kinabukasan is masubmit mo na. So medyo nakaka-stress minsan. Pero sa awa naman ng Diyos is nasubmit ko naman lahat ng mga requirements. So thank you Lord, thank you. Akala ko nga imposible kasi sobrang dami ng sobrang daming assignment and projects. Parang tapos may trabaho ka pa, ang hirap no pagsabayin. May mga nakikita nga ako umati ng classes, nag-work pa sila, parang nasa fast food yata isang nakita ko. Parang nagluluto pa yata siya sa McDonald's ba yun o sa Jollibee habang nakikinig sa klase. And yeah, ang struggle lang naman dito sa online class is may times na nagkakaroon ng issue which yung normal issue pag sa online, which is the internet. Parang parang meron kaming klase yata nyo na hindi natuloy kasi sa sobrang sama ng panahon, tapos walang internet, so nare-reschedule yung mga ganon another day. Which is understandable naman since online yung klase. Pero the problem with that is imbis na matapos mo na siya is mamumove pa siya sa ibang dito, mare-reschedule pa siya. Sayang yung time, pero okay lang din naman. Wala naman tayong magagawa kasi online yung Hindi naman natin hawak yung or wala naman tayong magagawa kung walang internet talaga. And during that time, October to November, talagang grabe yung ulan. Talagang parang nagkaklase kami minsan, parang bumabagyo yata dito sa Luzon. Minsan naman doon naman sa Cagayan yung masama yung panahon. So yeah, thankfully is natapos naman yun guys ng maayos. And yeah, after nung klase na yon is gawa kami ng mga assignments namin. And yun, basically after nun is nag-focus lang kami. If meron kami mga free time para gawin yung mga assignments, ginagawa namin para hindi kami matambakan. So yun yung key points ko. If you have avail time, either sa weekdays or sa weekend or sa day off nyo, gawin nyo na yung assignment nyo para hindi kayo matambakan. Para sa pag next step na, wala na kayo may masyado intindihin, magpe-prepare na lang kayo for the next step. And for the next step guys, that would be sa part 3 na lang. So, pasensya kayo guys medyo mabilis ako magsalita pero sana naintindihan niyo ako. For the next part, sa part 3 naman nito is the business plan.
or thesis. Sa amin kasi, since business yung kurso namin, ang thesis namin is more on business plan. So, magkikreate kami ng business plan and pwede mo siyang gawin solo or pwede ka rin pwede ka rin mag-group. Maximum would be 5 per group, 5 members. Pwedeng 4, pwedeng 3, pwedeng 2, pwedeng 1. So, yun. Kami yata is ang mga members ko yata nun is from 5, parang 2 yatang taga CDO, then 3 kaming taga Luzon. Pero since sobrang busy namin, yung iba hindi sumasagot dun sa chat group, parang ang natuloy na lang yata kaming 3 dito taga Luzon. That would be sila Ma'am Lisel, Sir Luis, taga QC, si Ma'am Lisel naman taga Taguig, tapos ako taga Cavite. So, yeah, sa next part ko na ikukwento guys yung sa paano namin ginawa yung business plan and mga tips kung paano gawin, and yeah, kukwento ko yung experiences ko regarding doon. So, abangan nyo sa next guys, sa next step. And yun lang muna siguro. Abangan nyo na lang guys. And kung bago ka pa dito sa channel ko guys, supportahan nyo naman ako. Ang Facebook, YouTube channel ko, Nash Dakanay. And yeah, subscribe, like, hit the notification bell, and supportahan nyo ako sa aking journey. And I hope itong mga kwento ko is may matutunan kayo. And if you have any questions, mag-comment lang kayo guys and sasagutin ko kayo pag nakita ko. Or kung alam ko, sasagutin ko yan guys. And yan. See you on the next vlog guys. Bye-bye.